Maligayang araw sa minamahal kong Logos Bible Baptist Church Vista Verde at sa inyong pastor, Pastor Joffred Lobo. Muli congratulations sa ating 10th church anniversary. At kami po ay kaisa po ninyo sa inyo pong celebration at habang sa ating paggugunita sa 10 taong simbolo ng katapatan ng Panginoon sa atin pong existence as a church. Marami na po tayong napagdaanan, marami na rin pagsubok na napagtagumpayan, at marami na rin tayong mga victory na sama-sama nating naranasan. At marami pa tayong haharapin pa at marami pang gagawin ng Panginoon po sa atin. Kami po sa Logos Bible Baptist Church Paris Mission ay kaisa ninyo sa inyong paggugunita nitong sagisag ng katapatan ng Panginoon sa atin pong 10th year anniversary. Dito po nasusukat ang paglago ng simbahan. Sabi nga the growth of the church is measured but not by years but by decades. At ito'y patunay na ang Panginoon ay matapat sa ating buhay dahil lumipas po ang 10 taon. Nandyan pa rin po tayo at in fact hindi lang po tayo nandiriyan, tayo po ay nagbubunga at tayo po ay meron ng church dito po sa Paris, France. Ano po? At kami po ay may mga nais ipanalangin po sa inyo. At nais po naming samahan po ninyo kaming mag-pray. At kaunting ulat lamang po bilang report ng mga ginagawa po ng Panginoon po dito sa atin. Una-una po, simula nung tayo ay nag-launch ng ating unang pananambahan nung nakaraang taon doon po sa aming tahanan. At nung nagkaroon po tayo ng launch ng pananambahan doon po sa isang meeting place na amin pong inupahan. May mga ilang pangyayari po at mga ilang highlights po na dapat nating malaman. Unang-una po, patuloy ito, simula pong tayo nagsimula ng ating church service, tuloy-tuloy po ang ating pananambahan every Sunday. Ngunit ang atin pong meeting doon po sa meeting place na ating inupahan ay nahinto. Unang-una sa kadahilanan ng akin nga pong operasyon. Hindi po ako makabiyahe ng malayo. At pangalawa, mayroon po tayong natanggap na complaint dahil hindi pala nila inaasahan ng ating idadaos ay religious in nature. Kaya hindi po hinayaan ng management na tayo magpatuloy at ibabalik, i-refund po nila ang ating upang binayad doon hanggang July sana, hanggang June, no? At yun po. At dahil summer po rito, sa paparating po na linggo ay nagpasya po ang kapatiran na tayo po ay magkikita at magkakaroon ng gathering doon po sa parke. Dahil po dito naman ay hindi naman bago ang mga asosasyon at ang mga churches na nagtitipon sa parke bilang pagsamba. Kaya yun po ang aming pagpapasya. Siguro buong summer ay kami po ay magkakaroon ng outside gathering, no? Hindi po kami magkakaroon ng indoor gatherings, kung hindi doon po kami sa outdoors. At pangalawa, isama ninyo sa prayer dahil kami po ay pupunta ng Italy sa May 25 to 27 at upang dumalo sa Missions Conference ng Bethany Baptist Church Milan. At ang speaker po doon ay si Pastor Kenji Salva at si Pastor Renato Ribaton. Nakasama po ng ilang mga kapatiran. Ang amin pong prayer na sa amin pong pagdalo doon ay marami po kaming matutunan at madala po namin dito at namin pong mai apply sa aming ministry po rito. At pangalawa, ngayong summer, kung loloobin ng Panginoon sa July, ay nag-o-organize ang ating isa sa mga member, na magkaroon ng tour ang kapatiran at ilang mga unbelievers at pupunta kami doon sa Normandy upang doon kami mag-service. Sa ipag-pray po ninyo, potentially mga nasa 50 katao ang amin pong ilalagay dyan sa bus na yan. Kaya isama po ninyo kami sa prayer. At pangatlo din po na prayer po namin, sa fall ay we are praying na magkaroon po kami. Ibig sabihin sa fall between September, October, or November, magkakaroon po kami ng revival. So the date are yet to be finalized. So ipag-pray po ninyo. At ang amin po magiging speaker ay kung hindi si Pastor Jaman Rodero,
yun pong pastor sa Milan, yun po ang aming prayer sana. Ano po? And ilang mga highlight din na gusto kong isama ninyo sa panalangin dahil may mga ginagawa po ang Panginoon sa atin pong gawain po rito. Naalala ko nga po ang verse na baon-baon ko nung kami po'y unang pumunta rito. Of course, nung dumating po tayo rito, meron pong mga medyo alanganin na damdamin, no, na sa pagsisimula. Ngunit ang verse na ito ay nagbigay po sa atin ng encouragement. Dito po ay Acts chapter 18 verse number 9 and 10. Sabi po rito, "Then spake the Lord to Paul in the night by a vision. Be not afraid, but speak and hold not thy peace. For I am with thee, and no man shall set on thee to hurt thee. For I have much people in that city." Yan pong verse na yan ay nag-strike po sa akin. At in fact, naging makatotohanan po yan sa inyong lingkod dahil nung tayo nagsisimula, in fact, yung pangatlong tao maliban sa aking asawa at sa inyong lingkod, nung kami po ay nagkakaroon ng first Sunday service way back in November, ay si Ate Rose, no? Si Sister Rose, na siyang president ng isang asosasyon na maliit lang na asosasyon dito sa Paris. At later we knew na siya pala ay isang native na taga Mindanao at ang kanyang tatay ay kinikilalang tribal leader at in fact ang kanyang kapatid ay isang prinsesa o tawag nila doon ay bai, no? So pray for her na ang kanyang buong angkan, yun din ang kanyang desire na makakilala sa Panginoon. Ano po? At pangalawa, yung isang kapatiran din natin ay vice president din ng isang malaking asosasyon po rito, no? Yung Convergence ng mga Pilipino po rito. At siya po ay ginagamit din ng Panginoon para mag-imbita ng mga bisita sa ating church. So ito po, ang verse na ito ay naging makatotohanan sa atin. So ginamit niya itong dalawa para tayo po ay makapag-launch ng ating church po rito sa Paris, mga kapatid. Sabi niya rito, "For I am with thee, and no man shall hurt thee, no man shall set on thee to hurt thee, for I have much people in the city." So ang Panginoon po ang nagpo-provide at naglilid ng mga tao niya para po ating maging katuwang po rito sa bansang Pransya. At ang akin pong prayer na gusto ko ring malaman po ninyo at ipag-pray po natin sama-sama, ang aking desire talaga at burden ay itong mga younger generation, yung bagang mga bata na dito na lumaki sa Pransya at sila po ay makukonsider na first language po nila ang French, no? Kagaya ni Eunice at iba pang mga bata. Ang tinatanim po at ang ini-impress ng Panginoon sa aking puso ay kung sila po ay maturuan ng tama at matrain, napakalaki po ng kanilang magawa, no? Hihigit pa sa ating mga kayang gawin sapagkat lingid sa ating kaalaman, halos marami po sa mga bansang Arabic world at sa Northern and Western Africa ay mga French-speaking countries po yan. So hindi po natin kayang abutin, hindi po natin kayang kausapin dahil sa lingwahe ay maaari po nilang gawin naman para po sa atin. Kaya isama po natin sila sa prayer. Ano po? So muli, ang akin pong testimony, napakabuti po ng Panginoon dahil hindi po lahat ng mga pangyayari hindi niya hinahayaan na wala po siyang ginagawang plano, no? So isama po ninyo kami sa panalangin, isama ninyo sa prayer yung si Sister Gladys na unti-unti natututo at napipilitan po siya mag-play ng piano dahil wala po tayong pianist po rito. Ano? And praying for more laborer. Kaya mga kapatid sa Vista Verde, mangarap po kayo, no? Kung mayroon pong gustong pumunta rito, ay mag-pray po kayo dahil kailangan po namin din ng mga katuwang, lalo na't mga Kristiyano na makakatuwang natin sa gawain. At muli, from Paris to Vista Verde, kami po ay bumabati at nakikiisa sa ating lahat. Bilang bahagi po ng Logos Bible Baptist Church Vista Verde, ay kami po ay bumabati sa inyo ng maligayang araw ng paggunita ng katapatan ng Panginoon. Happy 10th anniversary, and pray for your pastor, Pastor Jofred, as we pray for him, and pray for me and my family also. God bless you, and we love you in the love of the Lord.